ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Ama namin nasa langit, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Iluluwalhati ka namin, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Salamat po ng maraming ugat sa araw na ito. Muli mo po kami dinala sa lugar na ito upang kami po ay sumamba sa iyo, magpasalamat sa mga bagay na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Sa mga pagtitiwala mo, Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa, Panginoon. Sa provisions mo, Panginoon, protections and guidance, Panginoon. Salamat po na marami sa buong isang linggo na pag-iingat niyo po sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga kalakasan, Panginoon. Pagkabat mayroon man po may mga karamdaman ang iba dito, Panginoon, alam po namin na ikaw ang nasa aming buhay. At alam po namin, Lord God, ito ang magpapagaling, Panginoon, sa bawat karamdaman ng bawat isa, Lord God. Panginoon, tinatas po namin sa inyong araw na ito. Hihingi po muna kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga kasalanan. Kung meron man po kami nagawang kasalanan, Lord God, patawarin niyo po kami. At kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa mga pagpapatawad niyo po sa aming mga kasalanan. Sa oras na ito, God, tinatas po namin sa inyo ang gawain ito. Gabayan niyo po kami, Lord. Let your Holy Spirit be upon us, Panginoon. Puspusin mo ng banal ng Espiritu, Lord God, ang bawat isa, Panginoon. Ipunin niyo po ang bawat isa. Ipadama niyo po sa kanila, Panginoon. Ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapala, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na madama namin ang kabutihan mo. Ang iyong mga pangako, Lord God, salamat po ng maraming. Lord, samahan niyo po kami sa aming gawain. Magmula sa simula hanggang sa wakas, Panginoon. Ikaw po ay siyang pumagitna sa amin, Panginoon. At ang pangalan mo ang aming maitaas at mapapurihan, Lord God. Inatas din po namin sa inyo ang siyang magkakayat ng iyong mga salita. Naway tago mo siya sa inyong figuran, Lord God. Blessing, O God. Hallelujah, Lord God. Ganunin mo siya ng banal ng Espiritu, O God. Ganunin po ang mga makikinig, Panginoon. Ipunin niyo po ang bawat puso, Panginoon. Open our hearts, Panginoon. At ears, Lord God. Ang aming mga puso, Panginoon. Buksan mo, Panginoon. Sa aming pagkakarinig ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ay may isa puso namin, may isa buhay namin. At may share po namin sa bawat isa, Lord God. Salamat po ng marami sa iyo mga pangako, Panginoon. Hindi ka nagbabago, O God. Na pumaya ka sa buhay namin, Lord, wala po kami magagawa, Panginoon. Kaya, Lord God, ang araw ito, Lord God, ay binibigay po namin sa inyo. Pinupuri ka namin, Panginoon, Lord God. Ganun din po ang ministry, O God. Tinataas po namin sila sa inyo na ang kanilang mga awitin na may lugod-lugod sa inyo, Panginoon. Na inyong maririnig, Panginoon, ang kanilang mga awitin, O God. Ang tithes and offering, Lord God, pinagkakatiwala din namin sa inyo, O God, na ipunin niyo po ang bawat isa, O God. Nawa ang aming tithes and offering, Lord God, ay pagkatulong, Panginoon, sa ikaunlad ng iglesyong ito, sa lahat po ng pangangailangan ng iglesyong ito, Panginoon. Salamat po sa pagsustain niyo po, Panginoon, sa aming mga pangangailangan, Lord God. Salamat po na maraming po, God. Alam po, Lord, na nandito pa sa aming harapan, Panginoon, at ikaw po ang aming itataas sa oras na, O God. Panginoon, maraming salamat po. Muli po lang po binabalik at lahat po ng papunit pagsamba sa matalis na pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Thank you. Nasa kanila po. Napakahuli natin Diyos, hindi siya nagugulong.
Amen. Praise the Lord. Diyos ay mabuti. Amen. God is good. And all the time. God is good. So, welcome everyone. Welcome tayo mga bisita. At syempre, ating po mga kaibigan mula sa mundo at mga kapatid na rin. So, bago mo tayo tumungo sa ating pangangaral,
magpapakilala sa inyo, yung speaker nila kanina, si Pastor Jason, at kasama niya yung kanya may bahay. Pero siya po ay bigyan natin ng pagkakataon para magsalita at magpapatutunan sa bigyan mo ng Panginoon sa kanila. Sino ba yung papastor sa lente? So, thank God that they are here. So, tawagin natin si Pastor Jason. Good afternoon po. So, medyo biglaan po pero syempre ang testimony po natin I believe makaka-help po sa bawat isa. So thank you po sa opportunity na mag-testify. Actually, hindi ko po alam kung ano yung testify ko kasi sa dami na nangyayari sa buhay po namin. Pero siguro yung nangyayari po sa amin sa Southern Leyte, actually Southern Leyte po kami medyo malapit na sa Mindanao. So yun po yung dulo po kami ng Region 8. Doon po kami na-send. Ako po unang na-send. 22 years old po ako that time, noong 2021. Time po yun ng halos pandemic pa, November 15. At ako rin po yung siguro yung nababalitaan nyo before na pastor na binagyo sa Southern Leyte. So actually madami po kami binagyo doon, pero dito po, ako po yung missionary or pinadala doon na binagyo po. Yun yung aking naranasan. And siguro po yung testimony ko yung nangyayari po sa amin ni Mrs. Since na yung kanta po natin kanina is siya po ang Diyos po ay tapat, siya po ay mabuti, siya po yung nagpo-provide lahat po ng kailangan natin. So isa pong naisip ko na i-testify habang inuuna po natin ang Diyos, no, lahat po ng pangangailangan natin ay siya na pong bahala. Kasi I remember po kami po ni Mrs. Sa mission, may pinag-uusapan din po kami nila Pastor Louie. Kinakamusta niya po kami, ano yung mga sitwasyon namin doon. Pero may isa pong pangyayari sa amin na ganun po pala talaga yung mission or nasa ministry, hindi po siya talaga madali. No, pero di ko po ito siya para matakot po yung iba. Baka po tinatawag po kayo Lord sa mission tapos matakot. Pero kami po, sabihin po namin di po talaga siya madali. May mga time po talaga na may testing. Pero nandun po namin nakikita, napapatunayan na si Lord po, kahit may sitwasyon na parang hindi madali, nandun po siya lagi. So, like example po yung pinaka gusto ko talaga i-share. May lang po ito, yung magkakaroon po na kami ng Bible study or nagpa-Bible study po kasi kami during, iba po yung Sunday service, so may everyday po kami Bible study. And may isa pong gabi doon na, yung gabi po na yon wala po kami makakain. So parang, siguro tapusin na, parang ganun po yung mindset namin po magkasawa, wala pa si baby nun. So kumbaga parang mindset na, sige, tapusin lang natin itong Bible study, tapos siguro mga 8 p.m. po matatapos na yun. So pag-uwi natin, matulog na tayo para hindi na natin maramdaman yung gutom. So yun po talaga. So and then, habang nag-Bible study po kami, so natutulog po kami, nag-praise and worship, and after that, meron po kami isang membro or disciples doon na medyo kumakamot pa sa ulo. Kumakamot pa po siya. Tinatanong niya po kami, Pastor, okay lang ba kumakain po ba kayo ng munggo? Kasi ulam lang po talaga wala kami na, may bigas kami. Pero kakamot siya, sabi niya, Pastor, nahihiya pa po eh. Siguro, iniisip niya baka hindi kami kumakain ng munggo. So, as pagkagulay po yung ino-offer nila doon, medyo nahihiya sila siguro dahil iniisip po nila taga Maynila kami. Pero which is totoo naman po, hindi po ako dati kumakain ng gulay. Nung napunta po ako sa Southern Leyte, lahat na ng gulay po nakakain. Except lang po yung okra. So, nag-offer po siya sa medyo nahihiya. Sabi niya, Pastor, okay lang ba? Kumakain po ba kayo ng munggo? Kasi nagluto po ako ng munggo. Sa pagsagot po namin, sabi namin, kumakain po kami. Pero kami po ni Mrs. sa isip-isip namin, nagpe-praise the Lord na kami, nagdidiwag, yes Lord, mayroon kami kakainin. Kasi ang ano nga namin, matutulog na lang after the Bible study. So doon, pag-uwi namin, kita-kita ni Lord kung gano'n kami, umiiyak na kami that time. Kasi parang nakita namin, hindi kami pinabayaan. Hindi kami umiiyak dahil nagugutom kami. Umiyak kami that time kasi alam namin na hindi kami pinabayaan. Although it's a simple thing na may mag-offer sa'yo ng munggo, no? Sa amin talagang napakalaking impact na ginawa ni Lord. No? Medyo pakamot pa ng ulo yung nagbigay pero hindi niya alam
sobrang naging blessing siya sa amin, nagamit siya ng Panginoon. So, I-encourage po na kami po bilang isang parang batang missionary or nagpapastor po sa malayong lugar. Ang gusto ko po i-encourage sa bawat isa, huwag niyo pong isipin yung mga pangangailangan. Si Lord po alam niya na yan. Diba? Matthew chapter 6, alam na ng Diyos lahat ng pangangailangan na. Ang kailangan lang po natin to seek Him first in His kingdom. So pag doon po tayo nakafocus, maniwala po kayo, kahit nagugutom kayo ngayon, mamaya meron na po kayong pagkain. So, kaya gusto ko po rin ang ating Panginoon na kayo sa pagkakataon kayo. Yun lang po. Salamat. Sir Jason. Sila yung dalawa ay, nag-aral ko sila sa Manila Bible Institute. At tawag ko si Jason doon, later on, dahil hindi niya na makayanan mag-isa. Kaya, sumunod po si Janelle at sila pinikinasal. So, purihin ang Panginoon because sila po yung mga bagong sibol na pastor. At mangilan-ngilan po sila. At dalawa po yung Jason, akala kayo sa Jason na pagandang Panginoon. Pero praise the Lord. Thank you. Okay. Tayo sa salita ng Panginoon. Pakita natin yung ating for review dahil makakalimutin mo ang lahat. Ano po ang tema natin for the whole of March? So, fruitfulness is our theme for this month. Last time, tinalakay sa atin, si Pastor Louis, the righteous are fruitful and blessed. Talaga naman, katulad ng patutuwa ni Pastor Jason. And next, the second Sunday, Jesus' true disciples are known by their fruits. At nagkaroon tayo ng water baptism. At ngayon po, who is a fool according to God's word? At yung panghuli po, ay spiritual fruit pa din po tayo. Jesus' disciples bear spiritual fruit. Ito na po yung ating tema today. Who is foolish or a fool according to God's word? Ayan. So, basahin po natin ang sinasabi sa Matthew 7:17 to 18. Ang sabi doon, so every good tree bears fruit, but the bad tree bears bad fruit. A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. Narinig na natin yan na sinabi ni Pastor Louis last time. Tatanong yung si Reverend, hindi nakikita niya. Tanong hindi niya makikita pala. Chin, kita mo? Si Justin na lang. Hindi ko na pangalan. Justin, kita? Okay. Next is found in Matthew chapter 7, 24, verses 26 to 27. Okay, ang sabi po dyan, therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock. Okay? Everyone who hears these words of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on the sand. The rain fell and the floods came and the winds blew and slumped against that house, and it fell, and great was its fall. Ayan. Since panahon ngayon ng pagbunga at marami ngayon ng mga butas, kaya ganun din ang ating mga spiritual na buhay ay ina-expect ng Panginoon na tayo ay magbubunga rin. Ayan. So, sa ating pong pag-umpisa ay sino ba yung tinatawag na fools or foolishness? Meron ba dito sa lalong ayaw ni July kasi nasa harapan. Wala silang magawa. Okay. So, sa salitang Hebrew, ang salitang fool or foolishness, sa Tagalog yan ay mangmang. No? Pero kapag ipa-pronounce natin evil. So, ibig sabihin, foolishness, kamangmangan, or stupidity. Sa Greek,
up front. Ibig sabihin, wala sa katwiran, wala kulang sa common sense. At anetos, ibig sabihin, walang kaunawaan. And moros, dito rin kinuha yung moron. Diba? Sa uri ng intelligence, yung moron medyo mababa yung kanyang IQ. Kasi ang moros, ibig sabihin dal, no? Kumbaga sa kutsilyo, ito ay mapurol. Morally worthless. So, ibig sabihin, sa larangang moral, wala eh. Wala siya nun. Sluggish. O laging tamang-tamad. Okay. So, sa Tagalog, ito yung tinatawag natin na hangal. Mangmang o walang pagkaunawa. O sa ating yung sa masalitang kanto, maloko or tao puro kalokohan. Sa Bisaya, Pastor Jason, alam mo yan, di ba? Buang. Right? Alam yan. Buang. Pero ito ginagamit din natin dito kuminsan. So, the character of the wise is greatly different from the character of the fool. Bibigyan natin ng difference o ng pagkakaiba ang wise man at ang isang fool, ang mangmang at ang matalino. Okay. So una, sabi doon, ito yung pagkakaiba nila, no? Sa aklat ng Kawikaan, sabi doon, doing wickedness o ang paggawa ng masama ay parang laro lang sa isang mangmang. At ang katwiran naman ay nasa taong may pangunawa. So ano po yung pagkakaiba? Ang isang taong mangmang, punong-puno ang kaisipan niya ng mga bagay na kamangmangan or lahat ay hindi maayos, mischief. Ngunit ang taong wise, siya ay full of understanding. He is a man of wisdom. The book of Proverbs says, ano bang wisdom? Sabi doon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yan ang karunungan sa Panginoon if you fear the Lord. So, yan po yung unang pagkakaiba nila. Ang dalawa, Proverbs 12:15. Sabi doon, ang gawa o ang daan ng kamangmangan ay mabuti sa kanyang paningin. Ngunit ang isang matalinong tao, siya ay nakikinig sa payo. Okay? So ano ang contrast dito? Hindi nakikinig sa salita ng Panginoon ang mangmang. Ngunit ang taong may katalinuhan o karunungan, nakikinig siya sa payo, lalo na sa salita ng Panginoon. Pangatlo, ang sabi doon, ang isang mangmang kapag nagalit, naku, alam mo agad, nagagalit siya. Ngunit ang taong may wisdom, hindi ayaw niya ng kanyang gawin. Ibig sabihin, siya ay may respeto pa din. Proverbs 14:16, ang isang taong marunong o matalino ay maingat, cautious, at umiiwas siya sa masama. Ngunit ang mangmang ay mayabang and careless. Ibig sabihin, walang pasubali kung magsalita o kung kumilos. So ano po yung ating contrast doon? Madaling magalit, madaling magwala ang isang taong mangmang. Ngunit ang matuwid o ang marunong ay maingat at ayaw niyang mapasok sa masama. He turns away from evil. Yan ang pangatlo. Pang-apat, sabi doon, ang isang matalinong tao, siya ay kumikilos ng may kaunawaan, may kaalaman. Ngunit ang mangmang, pinapakita niya ang kamangmangan. Proverbs 15:2, sabi doon, ang dila ng matuwid o ng matalinong tao ay may kaalaman, ngunit ang bibig ng
kamangmang, kamangmangan ang lumalabas. Kaya sa ating pong pagkukumpara, kamangmangan ang lumalabas sa taong mangmang, ngunit ang marunong o ang wise ay gumagamit ng kaalaman sa tamang paraan. Sabihin, meron talaga siyang wisdom. Okay? So, panglima, ang pagkatakot sa Diyos ang simula ng kaalaman. Alam niyo ba yun? Alam niyo? I know that you know that. Ngunit ang mga mangmang ay tinatanggihan nila ang karunungan at ang pagtuturo. Lahat yan po Proverbs. Proverbs 18:15, ang kaisipan ng taong marunong ay may kaalaman at ang kanyang tenga ay laging nakakiling sa kaalaman. Yan siya, no? Ang taong wise. So in contrast, walang pagkatakot sa Diyos ang mangmang. Ngunit ang matalino ay may pagkatakot sa Diyos at nais pa niyang tumuklas ng kaalaman patungkol sa ating Panginoon. Okay? Tuloy-tuloy po tayo. Yan. Pang-anim. Ang matalinong anak, sabi niya, ay nagbibigay ng kagalakan sa ama. Hindi ba? Kasi kapag naalala ko tuloy yung isa rin na kasama namin pastor, but a foolish son, ang mangmang na anak ay di ba, kalungkutan ito sa kanyang ina. Dalawang kaibigang pastor yun na yung isa naman ay nag-isabay. Anyways, gusto nila umattend sa graduation ng kanilang anak. So, bigay sila ng pangtoga, mga bayarin. Bigay lahat ng toga at mga bayarin para sa graduation expenses. At sinabi, ito, Mami, Daddy, ito yung ng aking graduation. Sige, anak, sasamahan ka namin. No? Masaya yun. So, tuwa yung mga magulang. Kasi nag-graduate na, makakapagtapos na yung anak nila. So, nung pagpunta niya, sabi niya, basta punta na lang po kayo. Pagpunta nila sa school, wala, sarado yung ismalahan. Walang graduation kasi hindi pala siya kasama sa graduate. Di ba? Kung kayo ang magulang, napakasakit nun. Hindi ba? Parang pinagtaklubang ko ng langit at lupa. Lahat binayaran na. Akala ko itong anak mo ito ay nag-aaral ng mainam. Pero eto, so, kalungkutan ang binigay sa magulang. But na-discourage sila. Pero wala silang magawa, doon na eh. Sabi na wala nang magawa, doon na. We have to, forgive. Diba? So, doon pa lang makikita mo at pagkausap ang anak, puro pa mga twiral pa. Napakasakit dun sa mga. Pero, nangyayari pala yun. Kala ko sa kwento lang, pero nangyayari mga kapatid. So, because hindi nila pinangalagaan ang pagkatakot sa Diyos. Pag ang isang tao, walang takot sa Diyos, wala rin siyang respeto sa magulang. Di ba? Walang respeto sa kapwa, maging sa sarili. Isipin mo talaga lang yun kala ko talaga totoo. Punta kayo dito sa araw na ito po. Graduate po ako. Ang shock sila di ba? Ang sakit. Kaya talaga wala. Lumuha na lang yung mga mag-asawa. Kaya nga isang tao na matalino sa Panginoon, siya ay may kagalakan binibigay niya sa kanyang mga magulang. Ngunit kung hindi, siyempre, kabiguan, kalungkutan sa magulang. Parang, ay lahat ginawa naman namin, bakit nagkaganyan? So, I can identify myself with them dahil napakahirap nun. Ayan. So, pang-pito, ang
bilis natin, no? Ito. Sabi doon, ang lumalabas sa bibig ng mangmang ay sa kanyang ikakapahamak. Diba? At ang kanyang mga labi ay tila trap sa kanyang kaluluwa. Ano nga ba yung trap sa Tagalog? Patibong sa kanyang kaluluwa. Diba? Yun. Kumbaga nahuhuli sa kanyang sariling bibig. Ang sinasabi naman sa Proverbs 3:13 and 16, gaano naman ang pagpapala ng isang tao na humahanap ng karunungan dahil ang mahabang buhay na sa kanyang kanang kamay at sa kanyang kalimang kamay ay kayamanan at respeto. Ayan. So, ano po ang contrast dito, ang pagkakaiba ng fool and wise? Ang fool laging nakaharap sa kapahamakan. Laging distraction eh. Yung talagang pupuntahan niya. Ngunit ang tao na may katalinuhan o karunungan, haharapin niya ang buhay and merong pagpapala or kasaganaan, prosperity. At panghuli, sabi doon sa Psalm chapter 1, di na po natin nilagay lahat. Okay? How blessed or how blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Sabi nga, he will be like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and its leaf does not wither, and it whatever he does, ang sabi, he prospers. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Amen. Maraming nagpa-prosper because they live and because they fear the Lord and they do what is right. Pero ang kabaligtaran, anong kabaligtaran? If the righteous man is blessed, the wicked are not so. Hindi ang masama. Sabi naman sa Habakuk, bakit naman yung kung sino pa yung masama, sila ang yumayaman. Di ba? Yun ang kumbaga, nasa puso ni Habakuk sa Panginoon. Bakit sila sumasagana pero sila ay masasama? Hindi lang yan sa aklat ni Habakuk, pati sa ibang mga aklat, no? Naranasan nila yan. Ngunit hindi nila alam, syempre dito naman sa lupa, the Lord is good, na kahit sila ganon, nakakala na sila ng mabuti. Kaya lang, ang kaluluwa nila ay hindi nila inaalagaan. Puro pang-physical na katawan lang dito sa pansamantalang lupa. Kaya hindi nila alam, sabi nga, but the way of the wicked will perish. Na may katapusan at may kapahamakan ang dulo ng buhay ng mga masama. Kaya mga kapatid kay Kristo, hindi tayo nagkukumpara. Bakit kaya kahit ganito yung ginagawa nila, masagana sila. Lalo na po yung ating mga sikat na mga kontratista. Diba? O kaya yung mga namumuno sa ating bansa na parang matatalino silang tao pero parang mga kumilo sila mangmang, di ba? Yun, because wala silang pagkatakot sa Diyos. They love money, they love fame, but they do not love God. Ngunit dito lang yun sa lupa. And after that, hindi nila alam that they will perish at sila'y mapapahamak. Sabi nga ng Panginoon sa isang parabola niya, di ba yung mayaman na siya ay may malaking barn, sabi niya, puno na tong barn ko, kailangan yung taguan ng kanyang mga ani. Palakihin ko pa ng palakihin, parang hindi siya satisfied sa meron na siya.
Hindi gusto niya marami pa. Kaya sabi ni Lord, hangad, kukunin ko yung buhay mo ngayong gabi. Hindi ba? So, siyempre, pag namatay isang tao, dadala niya ba lahat yung barns niya? Wala na. Kaya ano ang contrast, ano ang pagkakakumpara natin? Sabi doon, ang mga mamang ay mamamahama. And that is what the Word of God says. Okay? Ngunit ang matuwid, sila ay pagpapalain dito sa lupa at pagpapalain sa walang hanggan. Amen? Kaya naman nakakatuwa din yung patotoo ng mga asawa ito na ano ba rin, no? Naglingkod sila, Panginoon, whatever may happen. Diba? Malungkot na, syempre, I believe nalulungkot si Jason na nag-iisa siya doon. Diba? And there are times na umiiyak siya. Di ba? Pero, ganun talaga. Tuloy mo rin sa Panginoon because yun yung wise act. And hindi lang naman pagpapala sa lupa ang binibigay ni Lord sa atin eh. Pati yung pagpapala na buhay na walang hanggan. And that is why naglilingkod tayo sa Panginoon because of that. Tayo ay nabubuhay ng may pagkatakot sa Panginoon dahil we want to be with the Lord forever, di ba? Kasi yun lang talagang forever eh. Everything is temporary. Pero salamat sa Panginoon, pinaparanas niya pa rin sa atin yung mga mabubuting bagay dito sa lupa, di ba? Yung mga mabubuting mga tao na nakakasama natin sa lupa ay pagpapala din yan, di ba? Kaya nga si Tina ay meron silang grupo, hindi ko lang, tinatanong ko nga Tina yung grupo nyo, alpha, beta ba o? Joke lang. Okay. So anyway, so pagpapala yung mga kaibigan nyo, okay? Ayan. So ano ang payo ng Panginoon para sa mangmang? Walang mangmang dito. Amen? Wala. Dahil nais natin na tayo pagpalain ni Lord. Kaya the Lord's counsel and cure for the fool, sabi doon, but if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. Naalala ko si Solomon. Hindi niya pinili, sabi ni Lord, ano gusto mo, Solomon? Hindi niya pinili ang kayamanan. Hindi ko nabasa na pinili niya ang kabubuhan. Pero siguro gwapo siya kasi hindi ko rin alam kung gwapo si David. Di ba? Basta siya ay macho. Diba? Baka nga. Pero hindi niya yung pinili sa Lord. No? Hindi niya pinili maging Adonis. Ang gusto niya, Panginoon, bigyan mo ko ng karunungan. Wisdom. Kung kaya, pag nabasa natin, ang kanyang maghahari, talaga naman, siya ay kilala sa buong mundo noong panahon niya. Tinupuntahan siya ng mga lahat ng pinuno. Lahat ng mga hari, binibisita siya, binibigyan siya ng mga kayamanan. At yung mga kayamanan niya ay hindi lang isang piraso po yun. Mga kabang-kabang na mga ginto, pila, at kung ano-ano pa, meron pa mga spices. Kaya caravan po ang dumadalaw sa kanya. Kaya lang, yung hiniling niyang wisdom, parang nalasing din siya doon. Nakalimutan niya rin si Lord ng sandali. Diba? Lahat ng mga anak ng mga hari, ipinapakasal sa kanya. Kaya naman, hindi siya naging aware at naging ano sa kanya yon, naging trap. So, kaya nga si Solomon ay nagkaroon ng ilang asawa. 1,000 lahat. Kasama yung asawa at mga concubines. Isipin niyo yun, masisipingan kaya niya yun at 365 days in a year. 1,000. Isipin niyo ba? Ang naging kasalanan doon ni Solomon, lahat yung pinagpapayuan niya ng bahay. Sabi doon. At ang naging kasalanan niya, hindi siya naging aware na kaligtaan niya
So mga kapatid, ito yung mga sandali na hindi natin dapat kaligtaan ang pagiging tapat sa Panginoon sa kalagitnaan ng kasaganaan or success. Nakalimutan niya. Dahil yung bawat asawa niya, kung ano ang Diyos nila, kasama siyang nag-worship sa Diyos. At pinapagawaan pa niya ng mga altar. Hanggang lahat ng iba't ibang mga idols na dala-dala ng mga asawa niya, politically speaking, nagpalubog sa kanya spiritual. Diba? Kaya, sa ating mga buhay, dapat andun palagi, no? Ang ating kalagayan o yung kaugnayan natin sa Panginoon, palagi nandun. Kasi baka makaligtaan natin, ay, wala na pala ako sa Panginoon. Di ba? Minsan, meron din isang meron kami naging estudyante. Nakagraduate siya. Mga magulang niya, nasa Hong Kong. Nag-iisa siya sa bahay. Kaya lang, yung ginawa niya, dahil nag-iisa siya, well provided ng magulang niya. So, naging kampante ang buhay niya hanggang hindi niya alam sa araw siya naging durugista. Naging drug addict. At ang kanyang, ang muli namin balita, lang siya, doon sa kanto, nakahandusay doon sa karsada, lamong-lamong sa droga. Sad, doon ba nakakalungkot? Hindi siya naging aware at parang nalasing siya sa freedom niya dahil walang magbabawal sa kanya. Wala yung mga parents niya eh. Wala yung mga teachers niya. Nakikita doon dahil sasawayin siya. Wala. Na-enjoy siya. Kaya hindi niya namalayan, umangit siya, ang mukha niya. Hindi yung mukha ng mga turista, diba? Nakaano sa inyo lang siya sa karsada. Hindi ko na alam kung nasaan siya ngayon. So, sana bumalik siya sa Lord. Meron pa rin isa na siya ay nangangaral ng salita ng Panginoon, pero may asawa siya, may anak siya, dahil pastor siya, pero wala sa kanya ang Panginoon. Ibig sabihin, dahil hindi niya pinapamahal. So, isang gabi, pumunta siya sa beer house. So, ito yung sinasabi ko para maging lesson sa atin. Kumbaga, nasa kanya salita ng Panginoon, walang wisdom doon. So, umalis siya sa bar ng lasing na lasing. So, sa kanyang paghahanap ng sasakyan, ano nangyari sa kanya? He was hit by a car. Patay siya. Durog-durog ang mukha niya. Di ba? Sometimes, talagang nakakalungkot siya mga kapatid kay Kristo. Kaya nga sabi, wisdom from above is pure. Amen. Sabi nga, hindi natin pwedeng imam o biruin o lukuhin ng Panginoon. Hindi. Diba? Akala niya, ay, makakakita sa amin. Isa lang siya, tsaka baka walang nakakakilala sa kanya sa beer house. Hindi niya ba alam na ang Panginoon kahit saan siya naroon, nandoon din. Kaya nga, mga kapatid kay Kristo, talagang ang karunungan sa Panginoon ay panatilihin natin. Marami kasi along the way. In 5 years time, anong nakikita natin sa ating mga sarili? Are we still fearing the Lord? Naglilingkod ba tayo sa Panginoon sa ating mga buhay? Ang Panginoon pa rin ba ang Panginoon ng buhay natin? So, nakaligtaan yan ni Solomon, but I believe that sisi siya, no? Hindi ko lang alam doon sa mga nabanggit ko. Kaya nga, the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Laging may takot sa Diyos.
Kasi yun ang magpe-prevent sa atin na gumawa ng masama, magpe-prevent sa atin na humiwalay sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, wisdom from above is pure. Hindi lang ito pure, walang halo, kundi puro-puro. Ito ay puno-puno ng kapayapaan, gentle, mahinahon, may katwiran, puno-puno ng kahabagan, may mabubuting bunga, at hindi nagsasawa sa kanyang paglilingkod sa Diyos, walang pag-iimbot. Amen? Kasi nga, ang buhay natin, wavering yan, habang narito sa lupa, talagang we have to really worship the Lord and serve Him wholly sa ating mga pang-araw-araw na buhay bilang estudyante, bilang manggagawa, or whatever role we are fulfilling each day. Di ba? Sa bawat araw may mga challenges, but the Lord is good. Kaya nga lagi natin sinasabi, samahan tayo ni Lord palagi. Di ba? So yun, ang ating dapat na kayamanan, although hinahayaan ni Lord, i-enjoy kung meron man sa lupa, binibigay din naman ni Lord yung mga recreational o yung mga, hindi lang yung needs, kahit nga yung wants, binibigay ni Lord, di ba? Kaya salamat sa Panginoon. Ngunit, pag may mga pagsubok, iyon na, talagang kumapit tayo kay Lord. Amen? So sa ating pong pagtatapos mga kapatid kay Kristo, let us not be wise in our own eyes. Always. Hindi ko alam na natin ang banal na kasulatan, alam na natin ang salita na parang parang marunong na tayo sa lahat at nakikipagdebate pa tayo, nangangatwiran tayo kahit wala sa katwiran, di ba? Hindi sapat yung kaalaman natin sa banal na kasulatan kung hindi naman natin ito ginagawa at ina-apply. So pag ito ay ina-apply natin sa ating buhay, tunay na ikaw at ako ay may karunungan sa Panginoon. Amen? So God bless you all. If you want a happy life, fear the Lord and live for Him. Amen. God bless you. Tithes and offering. Amen, praise God. I-share ko lang po, I read a quote, isang devotional, sabi niya, tithes and offering, it's not how much. Ito magkano, gaano kalaki. It's an obedience, pagsunod. Ako po ang maibabahagi ko ng experience. Kapaligtaran to no kay Pastor Jason. Ako po tuwing nakakakain po ako ng masarap na pagkain. Ako pinumiiyak. Lala ko ito ay pricey. Lord, I don't deserve it. But you're so faithful. Lumaki po akong mahirap. Kami po ay walang magkakapatid. Tatay ko yung karmitero. Lumaki po kami nagkasaya. Kaya whenever I taste the goodness of God, naiiyak po ako na nabibili ko ano yung isang pagkain. Hindi naman po ito lagi like sweldo. Because I said, Lord, ang lahat ng sa akin ngayon, o kung ano yung estado ko, ito'y sa'yo. Ano mang pera, ano mang gano'ng kaliit, gano'ng kalaki, ito'y sa'yo. Kaya I always thank God. Even pag-sweldo po, ATM, sabi sa Lord, you're so good. You are really so faithful. Kasi at my age now,
I really taste the goodness of God and the hardship. And I always thank God, Lord, you are so good. You are so faithful. Kaya mga kapatid, yung encourage ko po ang bawat isa. Let's be faithful to God because we are nothing. We don't owe anything. Kaya minsan nagtatanong, Lord, ilan ba kailangan ng tithes and offering? O minsan lang ko nga po sinishare whenever I pray for the tithes and offering. Madaling bigay. Kapag 100 pesos lang ang bibigay mo, that's 10 pesos. Tithes. 1,000 kaya pa yun. 100 lang. What if you have 100,000? Hirap nang ibigay 10,000. Daan ang bigas ngayon, di ba? But obedience, put that in our heart, ourselves. We don't have anything. It's all God. Even our life. Ay patay madalang. Ang Diyos, napakabuti mo, Ama. Lagi namin maalala ang iyong faithfulness. Never give up on us. Panginoon, ang mga trabaho, gaano man ito kataas, gaano man ito kalaking sweldo, ito'y sa iyo. Ang mga business, Panginoon, pagpapala mo, Ama. Ang mga kumpanya namin, Ama, kapatuloy mo, binibigyan ng success. Ito'y biyaya mo. Lord, turuan mo ang bawat isa sa amin na maging tapat. Ito'y lagi namin sa isip, Panginoon, the obedience, giving with love. Even, Panginoon, sa mga time, Lord God, na kami ang Panginoon, ay nagtatanong, lagi namin maunawaan ang iyong katapatan at matuto kaming maging tapat sa iyo. Salamat sa lahat ng mga trabaho namin, business, allowances, o anumang pinagmumulan ng iyong pagpapala. Panginoon, ang pagpapala mo na hindi lamang sa pera o material na bagay, ang magkaroon kami ng malusog na katawan, may kapayapaan, ay isang pagpapala sa iyo. Sa iyo nga po kami laging tumingin, Ama, kung gaano ka-faithful. Turuan mo kami na lalo pang maging faithful sa tithes and offering. We thank you, Lord God, for your goodness. Sa iyo ang mataas na papuri, Ama, sa salamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Muli, palakpakan natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Sa nakaraang linggo, tayo po ay nagdiwang. At muli, alalahanin lang natin ang pagbautismo sa tubig na iilan sa atin. Maaari po kung tumayo yung mga kapatid natin na bautismo sa tubig. Ayan. Palakpakan naman natin ang Diyos sa buhay nila. Maaari na po kayong po. Nawa ay makunin niyo ang karanasan na iyan. At mag-iwan na po ang sa ating mga puso na ang ating mga buhay nung wala pa sa Panginoon ay namatay na. At tayo ngayon ay may bago ng buhay o bagong magandang relasyon sa Panginoon. Amen? At nandito nga yung ating missionary pastor sa Southern Leyte. At narinig natin ang kanyang mga naging patotoo. At we are inspired na kung ano ang nagagawa ng taong nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon. So minsan siguro iba, isipin ng iba, Pastor, ayoko na mag-mission. Sa yung munggoy, iyakan mo na.
Pero alam mo kapatid, kung sa katotohanan, kapag tayo talaga nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, magbabago ang paraan ng ating pag-iisip. Kung minsan, kung siguro may puwang sa puso natin na ayoko niyan, ayoko ng ganyang buhay. Pero, ang totoo kung tatanungin natin sila, mag-asawa ito, sasabihin nila, mas ayoko ng buhay na wala sa Panginoon. Alam mo kapatid, napakasarap maglingkod sa Panginoon, kahit munggo may iyak ka na. Kahit pa mga simpleng bagay. Pero minsan, nakakalimutan natin, marami na tayong blessing pero hindi pa tayo maiyak-iyak sa saya. Ang dami na natin mga pagpapala, pero bakit hindi pa rin natin magawa magpasalamat from the bottom of our hearts? At alam mo, mga kapatid, yung patotoo nila Pastor Jason, Pastora Jen, hindi man natin narinig si Pastora magbahagi, pero ang tunay na kaligayahan sa Panginoon lang natin matatagpuan. At mga napakinggan natin kanina na karunungan, minsan isip natin ang marunong lang mga may material, may pera, may mga gantong bagay, hindi ka pa, tulad na sinabi kanina, ang tunay na karunungan na pumula sa Panginoon. At from LIJ family, kami po ay umahanga sa inyo, mga pastor namin sa Southern Leyte. At lagi nyo kami balita para lagi rin namin kayo mapanalangin. Kasi minsan out of reach kayo, pastor eh. Nais namin maging bahagi ng inyong pagsusumikap sa gawain na yun. At I know, proud na proud sa inyo ang ating spiritual mom, si Pastora, ang ating director sa Bible School. Ngayon nakikita kayo na naglilingkod na rin sa Panginoon at tapat. At wala nang mas liligaya pa ang ating pastora kundi makita ang bawat isa na naglilingkod sa Panginoon. Kaya pinapati mo katabi mo, magpatuloy ka sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, patuloy ka. Tayo na po tayo lahat at very inspiring day na ating naranasan ngayong araw. Amen. Hallelujah. Pwede ba natin tawagin yung mag-asawa, ang ating mga pastor-pastora para ipanalangin sila? Alam niyo po, marami tayo na papanood sa social media, mga influencer na Christian. Pero para sa akin, ang tunay na hinahangaan ko, hindi yung mga magagaling at matatalino lang magsalita ng Word of God. Kundi yung mga taong inihahakbang ang pananampalataya nila sa Panginoon. Hindi po biro na isuko nila yung kanilang personal dream at ang kanilang anak na nila sa Southern Leyte at doon ay magpagal para sa buhay ng ibang tao. Kaya ito yung pagkakataon para sa atin. Pagpalain natin sila sa panalangin. Kung mamaya nais nyo pa silang pagpalain sa ibang paraan, gawin natin. Dahil kung gagawin natin yun, ginawa natin yun sa ating Panginoon. Amen. Sabi niya, kung gagawin niyo ito sa aking mga lingkod, ay ginawa niyo rin ito sa akin. Lahat natin ang ating kamay sa kanila. Aming Diyos na masalangit, na umabot sa amin. Ikaw na nasa perfectong sitwasyon sa langit, iniwan mo yung kalangitan para kami ang iwan mo ang perfectong sitwasyon upang kami yung mga tao nagkasala ay abutin mo, pumunta ka sa krus na Kalbaryo at ialay ang buhay mo upang maranasan namin ang pag-ibig ng Diyos. Panginoon, nakikita namin ngayon sa aming mga mata ang mga tao na tulad mo, iniwan ang mga bagay na kanilang comfort zone, hindi ang kanilang pamilya at mga kaibigan upang abutin ng mga tao sa Southern Leyte. Hindi po namin alam umaharap kung gaano ang sakripisyo at hirap na kanilang pinagdaraanan. Sa panalangin na ito, nais namin makibahagi sa kanila. At simula sa panalangin na ito, ay nais din namin
na magkaroon ng buwang sa aming mga puso, ang mga lingkod mo na pumupunta sa malayong lugar upang ibahagi ang balita. Pagpalain mo po sila sa lahat ng kanilang pangangailangan. Ikaw po ang kanilang pangarap, Panginoon. Ikaw po ang kanilang kaligayahan. Ikaw ang kanilang kapayapaan. Ingatan mo po ang mag-asawa sa anumang gawa ng kaaway, lalo mo pong pagtibayin ng kanilang pagsamahan at sila ay magkasamang maglilingkod hanggang hinihinga ng kanilang buhay. At ang lugar ng Southern Leyte ay napakapalad sapagkat pinadalhan mo sila ng mag-asawa nagmamahal sa kanila. Lord, itouch mo po ang lugar ng Southern Leyte na makita nila ang biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng gawain ni Pastor Jason at Pastor Angela. And Lord, we pray also sa kanilang baby, si baby Israel. Napakapalad niya sapagkat siya may mga magulang na naglilingkod sa iyo. Siya'y lalaki na may takot sa iyo, may paggalang sa kanyang ama at pag-ibig sa kanyang ina. Siya'y lalaki na isang lingkod ng Panginoon, kaligayahan, na ikaw ay maitaas sa kanyang buhay. And we pray sa pamamagitan ng pamilya na ito ay lalong lumaganap ang mabuting balita tulad ng ginawa mo noon sa iyong mga lingkod. Kung iyong kalooban, Panginoon, ay wala ni isang kaluluwa ang mapahamak tulad ng iyong nais sa lugar ng Southern Leyte. Bless them according to your riches and your glory. Salamat, Panginoon, dahil alam namin kuminsan ay ayaw namin maranasan yung pagpapagal nila pero totoo sila at tunay na mapagod. Sa aming lahat, Lord, binigyan mo sila ng pribilehiyo na iali ang kanilang buong buhay para sa gawain ng Panginoon. And we declare na ang kanilang buhay patuloy na maging inspirasyon sa lahat ng mananampalataya na makakasama nila. Kung paano mo rin kami ngayon ini-inspire, Lord, through this family. And niniwala kami na ang gawain doon sa Southern Leyte ay lalaganap, lalago, lalaki, dadami, sapagkat ang iyong kaharian ay buhay at magpakailanman. And we declare, Lord, na sa pamamagitan ng buhay ng mag-asawang ito, ikaw ay maitataas at mapupuno ng mga mananampalataya ang iyong kaharian. Thank you, Lord Jesus. Gamitin mo rin ang body of Christ na hindi pabayaan ang mga tulad nila. Una sa panalangin at sa abot ng lahat ng aming kayang ibigay at suporta sa kanila. Dahil kami isang katawan lang. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang Diyos at ang kanilang Panginoon, tagapagligtas na laging sasama sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. So, mamaya po batiin natin sila, kamayan natin sila. Alam niyo naman, meron tayong favorite handshake na ginagawa. So, secret na lang ng mga marunong. Pero magpaturo kayo kay Sister, Sister Chiki, at saka si Sister, magpaturo kayo sa kanila. Ano bang handshake yun? At now, let's pray sa pagtatapos ang gawain natin. Lord, thank you po for your message to us. Salamat po dahil nais mo na kami maging marunong sa buhay. Ayaw mo kami mapahamak. At sa iyong mga anak na dinala sa lugar na ito, ano man po ang kanilang mga pinagdaraanan, ano man kanilang mga tanong, ay katatagpuin mo sila sapagkat ikaw ang Diyos sa tapat. At lagi mong tinatapatan ang aming pagsunod sa iyo. So Lord, bless these families na nandito ngayong araw. At ang mga humihingi na kagalingan ay ikaw ang magbibigay nito, kapayapaan, ano ba kanilang mga prayers sa kanilang pamilya, ang pinagdaraanan nila. Bigyan mo sila ng kalakasang manatili sa iyo. Kapayapaan, kaligayahan sa puso na sa kabila ng aming pagdaraanan, natitiyak kami na may isang dakilang pag-asa na darating para sa amin. Yan ay buhay na walang hanggan.
dahil sa iyong dugo na dumaan sa krus. Salamat po sa pag-ibig mo na nag-uumapaw. At ikaw ang mag-iingat sa amin at ang pabor mo ang siyang palagi nasa sa amin at sa ama kami pumunta ay naroon ka upang kami. Salamat Banal na Espiritu. Tanggapin natin ang pagbasbas sa iyo ng salita ng Panginoon. Sinabi niya na ang pag-ibig ng Diyos Ama sa langit na iyong tatay at ang biyaya ng Panginoong Isus na ipinamigay niya sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang muling pagkabuhay na siya ang ating mararanasan din at ang pagsama palagi na kailanman hindi tayo iiwan ng Banal na Espiritu ay sumaating lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Malakas na malakas ang